Esmeralda's POV. Makailang ulit akong huminga ng malalim, habang nakatitig sa mataas na gusali ng hospital, na naririto ngayon sa harapan ko. VM Health Center. Nasa mga tabi lang nito ang VM Building at Pharmaceutical Vitamedics Laboratory. Kanina pa lumilibot ang mga mata ko sa buong paligid. Napapatitig ako sa mga taong labas-masok sa mga gusaling ito, pati na rin sa mga sasakyang dumadaan sa harapan ko. Labis-labis ang kaba ko na baka may makakilala sa akin dito. Kanina pa kumakabog ng malakas ang dibdib ko. 9:30 na, pero hindi pa rin ako kumikilos dito sa kinatatayuan ko. Naririto ako sa gilid ng restaurant. Pero kailangan ko ng kumilos ngayon. Wala mangyayari sa akin dito kung mananatili akong nakatayo dito. Mas lalo akong makikita at makikila kung naririto ako sa labas at nakatanga lamang. Muli akong huminga ng malalim. Inayos ko ang pagkakasuot ko sa sunglasses ko at sombrero. Pero alam ko namang kailangan ko rin itong tanggalin bago ako pumasok sa hospital. Alam ko kasi kung gaano kahigpit dyan. Hinintay ko munang maubos ang mga sasakyan na dumadaan, bago ako tumawid ng kalsada. Naglakad pa ako sa pathway na paakyat, bago ako tuluyang nakarating sa entrance nitong hospital. 2 gwardyang lalaki ang bantay dito. Mukhang mga bagong guard sila. Mabuti na lang. Good morning ma'am. Saan po kayo? Tanong ng isa sa kanila. Hinubad ko naman muna ang sunglasses ko at sombrero ko. Hello po. Sa Globe Telecom po ako. Magpapalaboratory po ako sa loob. May request form po ba kayo? Nandito sa email ko. Hindi ako nakapagpa-print eh. Kailangan nyo po munang ipaprint yan ma'am, kasi ipapasa nyo yan sa loob. Ganun ba? Saan po dito may malapit na printing machine? Diyan po sa kanan, sa may Mang Inasal. Meron po dyan. Tumuro siya sa kanang bahagi namin. Sige, thank you. Muli na akong tumalikod. Ay kalabaw. Ngunit napasigaw akong bigla sa gulat, nang may taong bigla na lamang hamarang sa harapan ko. At ganun na lamang ang takot at kaba ko nang makilala ko kaagad siya. Sir Maximus. Oh my God. Sinasabi ko na nga ba? Nandito nga siya. Hi! Para akong aatakihin sa puso. Esmeralda, tumitig siya sa akin na parang hindi man lang nagulat. Long time no see, how have you been? Bigla akong napalunok at hindi malaman ang sasabihin. Nahirapan din akong salubungin ang kanyang mga mata. Papasok ka ba sa loob? Anong, kailangan mo? Sumulyap siya sa likuran ko. Kung umasta siya ay parang walang nangyari sa amin noon. Siguro nga ay nakalimutan na niya yon. Kaya siguro dapat ay umayos na rin ako ng pagkilos ngayon sa harapan niya. Magpapalaboratory po ako. Dito po ako dinala ng Globe Telecom Company. Is that so? Opo, yumuko ako sa harapan niya. Saan ka pupunta? Hindi ka ba pinapasok sa loob? Kailangan ko daw pong ipaprint muna yung request form ko na ipapasa ko daw po sa loob. Come on, sasamahan na kita. Ako na ang bahala. Napakislat ako nang bigla niyang hinawakan ang braso ko. Hinila niya ako papasok sa loob ng gusali. Kaagad namang bumati at yumuko sa harapan niya ang mga gwardya. Napatitig naman ako sa kanya habang medyo nauuna siyang maglakad sa akin. Nagulat ako at hindi makapaniwala na magkikita kaagad kami dito ngayon. Halos walang nagbago sa kanya. Ganun pa rin kalakas ang dating niya. Napapatili at napapakilig niya pa rin ang mga babaeng nadaranan namin ngayon dito. Parang mas lalo pa nga siyang gamwapo ngayon. 4 na taon at kalahati din ang lumipas simula noong magkahiwalay kami. Sobrang bilis ng kabog ng puso ko sa mga sandaling ito. Halo-halo na ang nararamdaman ko at kakaiba din ang init na hatid sa akin ng kamay niyang nakahawak sa braso ko. Parang unti-unting inuubos ang lakas ko. Nalalanghap ko rin ang umaalingasaw niyang pabango. Nanunuot ang bango nito sa ilong ko. So, you applied to Globe Telecom Company. Bigla siyang lumingon sa akin kaya nataranta akong bigla at kaagad nagbawi ng tingin. Bumaling kaagad ako sa ibang direksyon. Pakiramdam ko ay lulukso na ang puso ko palabas sa dibdib ko. Opo, huminto kami sa tapat ng elevator. Kaagad din naman itong bumukas at pumasok kami sa loob. Dito pa lamang niya binitawan ang kamay ko. Sumandal siya sa pader at humarap sa akin. Tumindi ang pagkailang ko nang maramdaman ko ang pagtitig niya sa akin ng same time. Bakit ka umalis ng biglaan?
You resigned only through a letter. Hindi ka man lang nagpaalam sa personal. Hindi ka agad ako nakasagot sa tanong niya. Nagkaroon lang po ng problema sa pamilya. Personal na bagay po. I could have helped you if you had told me. Muli akong natahimik. Sa paanong paraan naman kaya niya ako matutulungan? Buntis ako noon sa anak niya. Pakakasalan ba niya ako? Siguro ay susustentuhan lang. Hindi na nga niya ako pinapansin noon, di ba? Paano ko gagawin yun? You still have compensations left. Hindi mo na kinuha pa. Napahinto naman ako sa sinabi niya. Oo nga pala, naalala ko rin yun at nanghinayang ako ng sobra noon, dahil panggastos na sana namin yun ni Emerald. Unpaid wages, prorated 13th month pay, reimbursement for unused leave credits, and separation pay. Bigla akong napalingon sa kanya. Ang dami pa pala. Sir, pwede ko pa po bang makuha ang mga yun kahit matagal na? Wala po akong nakuha dyan na kahit isa Pwede naman. Biglang namilog ang aking mga mata sa sinabi niya. Talaga po sir, totoo po. Napakagatlabi akong bigla sa labis na saya. Ang problema, hindi ka nagpaalam sa akin noon ng maayos. Biglang naglaho ang ngiti sa mga labi ko dahil sa sinabi niya. Nawalang bigla ang pag-asa ko. Pera na, naging bato pa. You know our policy, right? Sa oras na mag-resign ka, hindi ka basta-basta hihinto na lang sa pagpasok. Kailangan mong maghintay para sa iyong kapalit, at bigyan sila ng kinakailangang gabay, hanggang sa lubos nilang maunawaan ang kanilang mga gawain. Hindi ako nakasagot sa sinabi niya. Binigla mo ako, nahirapan akong maghanap ng kapalit mo. Naapektuhan ang trabaho ko at mga schedule ko. Nagngit-ngit bigla ang kalooban ko. Yan lang ang pinroblema niya. Walang-wala yan sa mga naranasan ko habang daladala ko ang anak niya sa sinapupunan ko. Hihingi sana ako ng sorry, pero naalala kong bigla ang dahilan ng pag-alis ko noon sa kanya, pero kung yun lang ang paraan, para ibigay niya sa akin ang mga kailangan ko pang matanggap na compensation ko mula sa kumpanya, gagawin ko na lang. Ibababa ko ang pride ko at dignidad ko para sa perang yun, dahil ay lalaan ko yun para sa anak ko. But I'm easy to talk ka. Kaagad niyang putol sa sinasabi ko, na siyang ikinahinto ko. Muli akong napatitig sa kanya. Nababasa ko ang amusement sa kanyang mga mata at sa mga ngiti niya. Ano po yun? Bigla namang bumukas ang pinto ng elevator. We're here. Ikinalang niya ang kamay niya sa gilid ng pinto at pinona na niya akong lumabas. Kaagad din naman siyang sumunod sa akin. Hindi ko na nakita kanina sa button ng elevator kung nasaang floor na kami ngayon. Follow me. Nauna na siya sa aking maglakad, at sumunod naman ako sa kanya. Sinunsan namin ang kahabaan ng pasilyo. May mga silid dito at marami akong nakikitang mga pasyente at mga nurse. Kaagad yumuyo ko sa harapan niya ang mga nurse at doktor na nakakasalubong namin. Siguro ay naririto ang laboratory department nila. Hindi ko naman kabisado ang buong gusali na ito kahit madalas akong nakakapasok noon dito. Hindi ko rin naman naiikot noon ang buong lugar na ito. Hindi naman ako roving guard, no. Lumiko kami sa kaliwang bahagi. Isang salaming pinto ang bumungad sa amin dito. Binuksan niya ito at pinona niya akong pumasok sa loob. Pero isang makipot na pasilyo pa rin ang bernungad sa amin. Tuloy-tuloy kaming naglakad. Muli siyang nauna sa akin, hanggang sa bumungad na sa amin ang malawak na paligid. Naririto sa kanang bahagi ang elevator at dito sa harapan at kaliwang bahagi naman ang mga glass partition walls ng opisina. Bigla akong napahinto nang makilala ko kaagad ang buong lugar. Ganun na lamang ang gulat ko at kabang naramdaman ko. VM billing na to. Opisina na nila to. May tagusan pala ito dito. Ngayon ko lang nalaman. Anong ginagawa namin dito? Kailangan kong magpa-laboratory. Sir. Lumingon naman siya sa akin habang binubuksan na ang pinto ng malaking opisina niya. Diyan ako nagtrabaho noon sa kanya, sa loob ng ilang buwan. We will talk about your compensation and my condition. Pero magpapa-laboratory. Akala ko ba gusto mo? Oro, isinenyas naman niya ang loob ng opisina niya. Pumasok ka na bago pa magbago ang isip ko. Baka wala ka nang makuha sa akin kapag tinanggihan mo pa to. Sige po. Kailangan ko po talaga yan ngayon Kaagad na rin akong pumasok sa loob. I know. Bigla naman akong napalingon sa kanya dahil sa sinabi niya.
Nakatitig naman siya sa akin habang isinasara na ang pinto. Isinenyas niya ang unahan namin kung saan patungo na sa mismong opisina niya. Muli akong humarap doon at nagsimula ng maglakad. Nadaanan namin ang ilang mga cubicle na naririto, pati na rin ang mga empleyado niya. Ang iba sa kanila ay namilog ang mga mata nang makita ako, ngunit hindi sila makapagsalita dahil kasama ko ang mahigpit nilang boss. At kilalang kilala pa rin nila ako hanggang ngayon. Hindi ko pa rin naman sila nakakalimutan. Nakarating kami sa pinto ng opisina ni Sir Maximus. Napadako kaagad ang mga mata ko sa hindi pamilyar na babaeng naririto sa table sa labas. Malamang ay ang secretary niya ito, dahil pwesto ko din ito noon. Sumagi kaagad sa isipan ko ang mga alaala ko dito, kahit mahigit 3 buwan lang yun. "Good morning sir," kaagad niyang bati sa boss Neva. Napatingin din siya sa akin at kaagad nang ngumiti. "Good morning po ma'am." Esmeralda na lang, nakangiti ko din namang sagot sa kanya. "Hello po Miss Esmeralda," nginitian ko na lamang siyang muli. Binuksan na ni Sir Maximus ang pinto ng opisina niya at nauna nang pumasok sa loob. Humarap din siyang muli sa akin. "Come in." Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim at pumasok na rin sa loob. Kaagad din niyang isinara ang pinto. "Have a seat," aniya kasabay ng pagtungo niya sa office table niya. Naupo din kaagad siya sa swivel chair niya. Sumunod na rin ako sa kanya at naupo sa swivel chair na naririto sa harapan nito. Dinampot niya ang telepono at nagsimulang mag-dial doon. Napalinga naman ako sa kabuuan ng opisina niya. Wala pa ring nagbago dito. Ito pa rin ang opisinang iniwanan ko noon. "Miss Ortiz," bigla akong napalingon sa kanya nang magsalita siyang muli. Kinakausap na niya ngayon sa telepono ang head ng HR department. "Maaari mo bang ibigay ang kabuoang kabayaran na dapat natanggap ni Miss Esmeralda Lucille Lopez, nang siya ay mag-resign?" Muli na naman siyang tumitig sa akin ng time. Napaiwas naman akong muli ng tingin sa kanya. Pakiramdam ko ay malulusaw ako ngayon dito sa kinauupuan ko. "Alright, I'll wait. Just do it quickly." Muli na niyang ibinaba ang telepono. "Don't you miss this office?" tanong niya sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Puro sakit lang ang natatandaan kong mga alaala ko dito. Ni hindi ka rin nagpaalam kay Ate Margaret. Hinanap ka rin niya noon. Nag-alala siya sa iyo ng sobra. Kumusta na po siya? Nariyan po ba siya ngayon sa opisina niya? Nasa mansion sa ngayon ang trabaho niya, dahil malapit na naman siyang manganak. Muli akong napalingon sa kanya. Pang-ilan na po ang baby niya? Pangatlo na at baby girl ulit, according to the ultrasound. Ano po yung panganay at pangalawa? Their firstborn is a baby boy, Tyrone King Jr., 4 years old. Thalia Kate is the second, 3 years old. Napatango-tango naman ako. Nakakatuwa naman po. May 2 chikiting na pala si Miss Margaret. Siguradong makukulit ang mga yon. Yeah, masarap din pala ang magkaroon ng baby sa bahay. I dream of having children like them. Bigla akong nasamid sa sinabi niya, hanggang sa tuluyan na akong maubo. "Are you okay? Drink some water." Kaagad siyang naglabas ng isang tumbler bottle, at binuksan ito sa harapan ko. "Okay lang po ako sir." Ngunit patuloy pa rin ako sa pag-ubo ko. Nangati ng husto ang lalamunan ko. "Inumin mo." Kaagad na siyang tumayo at lumapit sa akin. Iniumang niya sa bibig ko ang tumbler bottle niya, hanggang sa wala na akong nagawa pa, kundi ang inumin na rin ang tubig na laman nito. Halos maubos ko ito, at hindi rin nagtagal ay naging maayos ang lalamunan ko. Kaagad din itong kumalma. "Okay ka na." Muli na siyang bumalik sa swivel chair niya, bitbit ang tumbler bottle niya. Gumapang naman ang init sa mukha ko. Muling tumunog ang telepono niya, na kaagad din naman niyang sinagot. "Miss Ortiz." Bigla akong na-excite, mukhang nakwenta na ang mga perang dapat ay matatanggap ko pa. 110,220. Biglang namilog ang mga mata ko sa sinabi niya. Nananatiling nasa tainga niya ang telepono at nakatitig sa akin. "What? Ang laki naman noon." "Alright, okay, thank you." Muli na niyang ibinaba ang telepono at hinarap akong muli. "You heard that. 110,220 is the total compensation that you should receive." Ganon na lamang ang pagngangako. Napakalaking bagay na niyan sa akin. Marami na akong magagawa dyan. Pwede na akong magnegosyo.
Sir, pwede po bang makuha ko pa? Sobrang laking tulong na po niyan sa amin. Pinaghirapan ko naman yan, di po ba? Pinagbuti ko naman po ang trabaho ko noong naririto pa ako. Please sir. Pero bigla kang umalis noon nang walang maayos na problem. Sorry na sir. Sorry na po. Muli naman siyang tumitig sa akin ng matagal. Alright, like I said, I'm easy to talk to. I can add more. 200,000, 300,000, 500. Bigla akong napanganga sa sinabi niya. Ano po? O maaari mong pangalanan ang iyong presyo. Magkano ang gusto mo? Pero, ang kapalit, bumalik ka sa akin. Bigla akong napatulala sa sinabi niya. Ganon na lamang ang pagnangako at paglakas ng pintig ng puso ko habang nakatitig sa kanya. Ano po? Kung babalik ka dito, makukuha mo lahat ng iyon. 3 beses ko ring itataas ang iyong sahod. Wala nang kinakailangang mga kinakailangan. Sa iyo pa rin ang iyong mesa. Hindi ako nakasagot sa mga sinabi niya. Labis ang gulat na naramdaman ko ngayon. Wala kang matatanggap kung hindi ka interesado, kaya ano ang desisyon mo? Deal or no deal? Anak ng Maximus POV, hindi po pwede. Bigla akong napahinto sa sagot niya. Anong hindi pwede? Bakit hindi? Kaagad kong pinigilan ang inis na unti-unting bumabangon sa dibdib ko. Hindi mo ba kailangan ng pera? Gusto mo ba ng mas mataas pa kaysa doon? Tinatanong ko siya. Hindi po yun ang dahilan sir. Then what? Akala ko ba ay kailangan mo ng pera? Ako lang ang makakapag-alok sa iyo ng ganong kalaking pera. Isang magandang pagkakataon ito para sa iyo at sa iyong pamilya. Napansin ko ang pag-iwas niya ng tingin sa akin. Mukhang nagdadalawang isip siya, o baka naman ayaw niya lang malayo sa lalaki niya. O maaaring ang Adam na yun ang pumipigil sa kanya. May alaga kasi ako sir. Hindi ko siya pwedeng iwan. Bigla akong napahinto sa sinabi niya. Oo nga pala, kamantek ko nang makalimutan ang anak namin. Home-based po ang inaplayan kong trabaho sa Globe Telecom Company, para maalagaan ko pa rin siya habang nagtatrabaho ako. Sino naman ang inaalagaan mo? Ayon sa aking source, hiwalay ka sa iyong mga magulang. Tama ba? Humingi ako ng tulong sa isang tao para hanapin ka dahil bigla kang nawala. Marami kang naiwan na trabaho dito, at mayroon ka pang kabayaran na dapat makuha. That's all. Pinagmasdan ko ang bawat galaw ng mga mata niya at mga labi niya. Ramdam ko sa kanya ang kaba at tila naghahagilap pa siya ng maisasagot niya. Malamang, iniisip pa niya kung paano niya maitatago sa akin ang anak namin. May baby na po ako, 3 years old, sumagot siya nang hindi tumitingin sa akin. 3 taon, nagsisinungaling na naman siya, para hindi ko mahalata na ako ang ama. Binawasan pa niya ng edad. Oh, you're already married then. I gave her a beautiful smile. Napalingon naman siya sa akin at napatitig ng ilang sandali. Ito ba yung boyfriend mo dati? Sana hindi ka magalit sa tanong ko, pero natutuwa ako na mayroon ka ng masayang pamilya ngayon. Hindi naman siya sumagot at muli ring nag-iwas ng tingin sa akin. Kung ganun, bakit hinahayaan ka ng asawa mo na magtrabaho kahit may baby kayo? Hindi ba't mas maginhawa para sa iyo na manatili sa bahay at mag-focus sa iyong anak? Hindi pa rin siya sumagot, ngunit nakikita ko na ang pagbabagong muli ng reaksyon niya. Ramdam ko na ang inis sa kanya. Umaarko na rin ang mga kilay niya. Kung sinabi niya lang sana sa akin noon pa man na buntis siya, edi sana maginhawa ang buhay niya ngayon pati ng anak ko. Hindi siya magtatrabaho ng ganito. Tapos ngayon ay itinatago pa rin niya sa akin. Kaya ko namang ibigay sa kanila ang lahat. Ganon naman po talaga sa mag-asawa, lalo na sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan naming magtulungan sa paghahanap buhay, sagot naman niya. Paninindigan talaga niya na may asawa na siya. Mapapabayaan mo lang ang anak mo kapag pinilit mo pa ring magtrabaho. E bakit inaalok mo pa ako dito? She suddenly shouted at me, which made me stop. Maging siya ay tila nagulat din sa ginawa niya. Sorry po sir, nabigla lang po ako. Nagpakayuko-yuko ang ulo niya, at hindi nakatakas sa pandinig ko ang pagkabasag ng tinig niya. Napangiti naman ako, ngayon ay lumalabas na ang kamalditahan niya. Hindi ko pa rin may iwas ang mga mata ko sa kanya. Napapatitig ako ng matagal sa pisngi niya, sa makinis niyang leeg, sa dibdib niya kung saan bahagyang sumisilip dibdib niya. Something has changed about her now.
She's not the same as when she was here, looking fresh and smelling like a baby, although she still smells good. Nalalanghap ko ang ginamit niyang baby cologne. Medyo nag-dark ang balat niya, siguro ay dahil nanirahan siya ng matagal sa probinsya at may inaalagaan na siyang bata ngayon. Isinasabay pa niya ang paghahanap buhay, kaya parang nawalan na siya ng time na mag-ayos ng sarili niya. May kalumaan na rin ang suot niya ngayong damit. Sa kabila ng pagbabago sa kulay ng kanyang balat, siya'y patuloy na naglalabas ng walang panahong kagandahan. Ibigay niyo na lang po sa akin sir, please. Para po talaga sa anak ko yan eh. May sakit po ang anak ko. Home-based ang inaplayan kong trabaho, para maalagaan ko pa rin siya kahit nagtatrabaho ako. Wala kaming ibang inaasahan at marami kaming mga gastusin sa bahay, she said while keeping her head down. Nakita ko ang pagpatak ng mga luha niya na kaagad din niyang pinunasan. Pero kung hindi ko na po kayo mapipilit, okay lang po. Makakaya ko pa rin naman pong kitain yan sa pagtatrabaho kong muli. Tumayo ako mula sa aking swivel chair at naglakad papunta sa kanya. Umupo ako sa isa pang swivel chair na nasa harapan niya, at mas inilapit ko pa ito sa kanya. Napatunghay naman siya sa akin. Lam-erawan ang pagtataka sa anyo niya. Yumukod ako sa kanya kaya mas lalo pa kaming nagkalapit sa isa't isa. This time ay mas natitigan ko pa ng malapitan ang anyo niya, at mas nalanghap ang bango niya. Biglang nanuyo ang lalarnunan ko, pero kaagad kong kinalma ang sarili ko. I'm not trying to pressure you, Esmeralda. Sa halip, inaalok ko sa iyo ang isang magandang opportunity, na magpapadali sa iyong buhay. Ang perang ibibigay ko ay makakatulong sa iyo. Hindi ko nga po kayang iwan ang anak ko. Then, isama mo dito. Napatulala na naman siyang muli sa sinabi ko. Napatitig siya sa akin na tila hindi makapaniwala. Dadalhin ko po dito. It's perfectly fine with me to have your daughter in my office while I'm here. I'd love to meet her. I really enjoy being around children, and I'm sure she's an adorable child. Paano nyo na lamang babae ang anak ko? Ako naman ang biglang napahinto. Hinulaan ko lang. Mali ba ako? Oh sorry. Hindi po. I mean, tama po kayo. Babae nga ang anak ko. Oh, ang galing ko namang manghula. Pumalakpak ako sa harapan niya. Babae nga siya. Parang nakikita ko kasi sa aura mo, na babae ang anak mo, you're still beautiful, even now. Muli na naman siyang umiwas ng tingin sa akin, ngunit kitang-kita ko kung paano namula ang kanyang mukha. How alluring baby. Bakit niyo po ba ginagawa to? Mayroon naman na kayong secretary. Gagastos pa kayo ng malaki sa akin, imbes na yung back pay ko lang ang makukuha ko sa inyo, she asked. Napaisip din naman ako, well, I must say, talagang humanga ako sa iyong trabaho. Ang paraan ng iyong paghawak sa mga bagay ay talagang kahanga-hanga. At kabisado na namin kayo. Nasanay na kami sa iyo. Hindi ka kailanman nagreklamo tungkol sa anumang inutos sa iyo. Sinunod mo ang mga ipinag-uutos ng mabilis, except sa ginawa mong pag-alis noon ng walang column. Bukod doon, parang family na rin ang turing sa iyo ni Ate Margaret, isang malapit na kaibigan. At ganun din naman ako sa iyo, ngayon na alam ko na mayroon kang anak, handa akong mag-alok ng higit pang tulong. Bilang karagdagan, maaari kong ibigay sa iyo ang isang suitable residence. Maaari rin tayong mag-ayos ng isang tagapag-alaga, para alagaan ang iyong sanggol. Gayunpaman, tulad ng nabanggit ko, maaari mo siyang isama dito. By the way, what's your baby's name? Emerald po. Emerald, that's a lovely name. It's derived from your name, so, if you need more time to decide, that's fine. Para sa baby mo, gagawin mo naman ang lahat, tama? Muli siyang natahimik, at lihim naman akong napangiti. Esmeralda's POV. Kanina pa ako tulala sa biyahe at hanggang sa makauwi na ako ng bahay. Mama, kaagad namang sumalubong sa akin ang anak ko dito sa labas. Kanina pa kami umuwi ni Lolo, Mama. Dami kaming nitindang ice cream. Talaga, umupo ako sa harapan niya at niyakap siya ng mahigpit. Hinalikan ko rin siya sa pisngi. Opo, nagpunta kami dun sa park. Tapos dun sa maraming tao. Daming bumili sa amin ni Lolo. Ako nagkuha ng bayad nila, Mama. Tapos ako din nagbigay ng ice cream. Buti hindi natapon. Dami eh.
Napangiti naman ako sa dami na naman niyang kwento. Napapatitig din ako sa kanya dahil kanina lamang, ay nakaharap ko at nakausap ang kanyang ama. Siya na naman ang nakikita ko ngayon sa kanya. Binuhat ko na rin siya at pumasok na kami ng bahay. Naabutan ko namang naghuhugas ng mga plato si Papa. Kumain ka na anak. Katatapos lang namin kumain. Opo Papa, nagutom na nga po ako. Ibinaba ko si Emerald at hinubad ang mga sapatos ko. Ibinaba ko naman sa isang silya ang bag ko. Mama, gusto ko ulit sama kay Lolo. Magtitinda ulit kami ng ice cream, Mama. Bukas naman apo, mainit kasi ngayon, hindi ka pwede sa labas. Matutulog ka pati ngayong tanghali, sagot naman ni Papa sa kanya. Opo, bukas naman Lolo. Tumakbo siya sa lolo niya habang nakatingala dito. Opo, bukas naman. Tuwing umaga ka lang pwedeng sumama. Opo, muling tumakbo palapit sa akin ang anak ko. Ako naman ay umupo sa isa pang silya. Mama, bukas na lang ulit sabi ni Lolo. Magtitinda ulit kami ng ice cream. Ako magbibigay sa kanila. Akala mo naman ay hindi ko narinig ang sinabi ng lolo niya. Tuwang-tuwa talaga siya sa pagtitinda ng ice cream. Mabuti naman at nag-enjoy siya. Tuwang-tuwa ang mga tao sa kanya. Anak daw siya ng Amerikano. May mga nagpa-picture pa, kwento naman ni Papa. Napakadaldal naman kasi, kung sino-sino ang kinakausap niya. Natawa naman ako sa sinabi niya. Napabili nga ako ng alcohol. Maya't maya kong hinuhugasan at nilalagyan ng alcohol ang mga kamay niya, dahil ayaw paawat sa pagtanggap ng pera. Baka kako ay makasagap siya ng mga mikrobyo o virus sa mga pera. Tama lang po yun Papa. Salamat po. Hala, kumain ka na. Dinuguan ang ulam. Binili ko lang ng luto pero marami naman. Ipinaghayin na niya ako ng pagkain sa mesa. Opo, muli na akong tumayo at lumapit na rin dito. Kumusta ang nilakad mo ngayon? Nakapagpa-medical ka ba? Hindi ka agad ako nakasagot. Paano ko ba sasabihin sa kanya ang tungkol kay Maximus? Na nagkaharap na kaming muli at nagkausap. Opo Papa, pero wala pa pong resulta. Sa Monday ko pa raw po makukuha. Lihim na lamang akong huminga ng malalim sa pagsisinungaling ko. Friday ngayon, at may 2 araw akong chance na makapag-isip ng mga gagawin ko. Walang pasok sa opisina ng mga Villafuente. Ano nga ba ang gagawin ko? Ito na ba ang oras para ay lapit sa kanya ang anak namin? Paano kapag nalaman na niya ang totoo? Paano kapag nagdesisyon siyang kunin sa akin ang anak ko? Hindi naman siguro papayag si Emerald na sumama sa ama niya at iiwan ako. Pwede rin akong makipagkasundo sa kanya tungkol sa custody at suporta niya sa bata. Hindi naman ako hihingi ng sobra, kahit para kay Emerald lang. Nag-offer nga siya ng malaking sahod ko. Leon pa lang ay sobra-sobra na para sa amin. Naalala ko ring bigla si Adam. Maximus POV. Bigla akong napahinto sa pagmamaneho, ng isang motorsiklo ang humambalang sa harapan ko. Mabilis kong tinapakan ang preno ng aking sasakyan, hanggang sa huminto ito sa harap niya. Anak ng, sino ba tong gagong to? Agad ko siyang binusinahan, ngunit hindi gumalaw ang lalaki mula sa pagkakasandal sa kanyang motorsiklo. Hinubad niya ang helmet niya hanggang sa makita ko ang mukha niya. Napangisi akong bigla nang makilala ko siya. Adam Salvacion. Madilim ang kanyang anyo at matatalim ang mga mata habang nakatitig sa akin. Marahil ay nasabi na sa kanya ni Esmeralda na ako ang ama ni Emerald. Na nakuha ko ang girlfriend niya nang walang kahirap-hirap. Isinabot niya ang helmet niya sa handlebar ng motorcycle niya, bago naglakad palapit sa kotse ko. He is wasting my time. Minabuti ko na ring lumabas ng kotse ko at hinarap siya. Mas lalo namang nanlisik ang mga mata niya habang nakatitig sa akin. Maximus Villafuente, wala akong pakialam kahit gaano ka pa kayaman, tinitingala o nirerespeto ng maraming tao, isa kang hayop. Bastos. Natawa naman ako sa sinabi niya. Sino ka, mister, may utang ba ako sa iyo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko namang kilala mo ako dahil pag-aari ko ang babaeng sinulot mo. Nagsisimula ng gumalaw ang panga niya. Oh, si Esmeralda ba? Bigla na lamang akong nakatanggap ng malakas na suntok sa panga, mula sa kamao niya. Napabilang ako sa kanang bahagi kasabay ng bahagyang pagdiwang ng katawan ko. Magkahalong sakit at pamamanhid ang naramdaman ko sa mukha ko. May naramdaman akong tumulo sa ilong ko.
Muli ko siyang hinarap kasabay ng pagpunas ko dito. Nakita ko ang mga dugo sa kamay ko. Magkahalong emosyon at galit naman ang nakikita ko ngayon sa anyo niya. Bakit ang girlfriend ko pa? Sa dinami-daming babae sa mundong ito, bakit ang girlfriend ko pa? Marami kang pera, di ba? Kaya mong bumili kahit isang batalyong babae dyan. Mapaklang ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Bakit nga ba? Yan din kasi palagi ang tanong ko, tanggapin mo na lang na hindi siya para sa'yo. Sa akin ang kanyang kapalaran, kahit hindi pa siya ipinapanganak. Hawak ko na sa mga kamay ko ang kapalaran niya. Walang hiya ka, papatayin kita at susunugan sa impyerno. Muli niya akong sinugod at pinaulanan ng suntok sa mukha, hanggang sa humandusay na kami sa kalsada. Halos magdilim na ang paningin ko. Pinili ko na lang na wag lumaban. Alam ko kung gaano ako katanga. Lalaki siya, at nararamdaman ko siya. Biniktima ko lang naman talaga ang girlfriend niya, laban sa ama nito. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, mahuhulog pa rin sa akin si Esmeralda. Akin pa rin siya. Maya-maya, malayo na boss. Hindi na po siguro babalik yun, ani Russell sa tabi ko habang tinatanaw ang pag-alis ni Arthur. Sakay ito ng padyak at mukhang magtitinda ng muli ng ice cream. Magbantay ka dito. Papasok ako sa loob. Sigurado ka ba boss? Hindi ka ba magpapagamot ng mga sugat mo? Dumudugo pa yang sa bandang mata mo. May magpapagamot sa akin dyan. I gave him a big smile bago bumaba ng kotse ko. Huminga ako ng malalim. Oh Iho, anong nangyari sa iyo? Sinong bumugbog sa iyo? Bigla namang sumalubong sa akin si Tatay Edgar, ang may-ari ng bahay sa tapat nitong pinagpaparadahan namin. Napagtripan lang po dyan sa Block 1 tatay. Sino? Kilala mo ba? Bakas ang gulat sa kanyang anyo. Hindi po may pupuntahan lang po ako dito. Malalayang tinamo mo. Ini-report mo sana kaagad sa pulis at ipagamot yang mga sugat mo. Nandito po yung nurse ko tatay. Kaagad ko na rin siyang tinalikuran. Tumawid ako ng kalsada at pumasok sa eskinita. Natano ko naman kaagad ang nakabukas na pinto ng apartment nila Esmeralda, at naruroon ang anak ko. Nilalaro niya ang mga stuffed toy niya. Bigla akong napahinto sa paglalakad habang nakatitig sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko sa sandaling ito. Isang bagzo ng damdamin ang bumalat sa akin, at nakaramdam ako ng matinding pagnanais na abutin siya at hawakan. Ito ay isang mapait na sandali, dahil napagtanto ko na labis kong namiss ang kanyang buhay. Hindi ko man lang na-witness kung paano siya ipinagbuntis at ipinanganak ng kanyang ina noon. At pati maging ang paglaki niya. Bigla naman siyang napatingin sa akin at napatitig. Maya-maya'y namilog ang mga mata niya at tinuro ako. Dami kang dugo, dami kang sugat, meron pa ang damit mo. Bigla siyang tumakbo palapit sa akin. Walang saplot ang kanyang mga paa. Ngumiti ako at umupo sa harap niya. Nagpantay ang aming mga mukha. Hay, parang hinahaplos ngayon ng mainit na bagay ang puso ko. Heto na siya, nasa harapan ko na siya ngayon, at may pagkakataon na akong mahawakan siya. Sino ka po? Bakit ang dami kang sugat? Masakit yan. Gulat na gulat siya habang nakatitig sa akin. Nabugbog ako. Bogbog. Bakit ka nabugbog? Siguro bad ka. Baka nagnakaw ka. Natawa naman akong bigla sa sinabi niya. Lahat ba ng nabubugbog ay masamang tao? Hindi ba pwedeng napagtripan lang? Dapat magpunta ka sa doktor. Dun sa doktor na gamot sa akin bibigyan ka din niya ng girl. Malaking girl. Si Teddy Bear ba ang tinutukoy mo? Opo, si girl siya Anak, Emerald. Sabay kaming napalingon sa pinto ng apartment nila, nang marinig namin doon ang tinig ng ina niya. Hindi nga nagtagal ay bumungad doon si Esmeralda. Mama, nagdudugo mukha niya, daming sugat niya, our daughter ran to her. Everyone naman kaagad ang gulat sa anyo ni Esmeralda nang makita niya ako. Sir Maximus, napatakbo siya palapit sa akin. Tumayo naman ako kaagad. Anong nangyari? Bakit puro sugat ka? Sinong gumawa niyan sa iyo? Bumada ang labis na pag-aalala sa anyo niya, habang nakatitig sa aking mukha. May mga sumuntok sa akin, dyan lang. Na-hold up ako, parang hinahanap pa nga nila ako ngayon. Lumingon ako sa entrance nitong eskinita. Ha, paano ka ba nakarating dito? Halika, pumasok ka muna dito. Bigla niyang hinila ang kamay ko at dinala sa apartment nila.
Anak, pumasok ka sa loob, dali. Opo, nanakaw siya, mama. Binugbog siya. Tumakbo din ang aming anak sa loob. Dito ka muna sa loob. Sino bang mga nang hold up sa iyo? Nakilala mo ba sila? Tuluyan na rin kaming nakapasok dito sa loob. She quickly closed the door. Napalingga naman kaagad ang paningin ko sa buong paligid. Their home was quite tiny, at ilan lang ang mga gamit. Niwala man lang TV. Sa loob ng kanilang maliit na sala, isang kutsan ang nakasandal sa dingding. Patanji ng mga sugat mo. Muling lumapit sa akin si Esmeralda. Hinawakan niya ang pisngi ko at pinagmasdan ang mga sugat ko. Diyos ko, ang lala nito. Dapat ay pumunta ka kaagad sa doktor. Bakit ka ba pumunta dito? Maraming mga siraulo dyan sa labas. Napatitig ako sa kanya at sa mga labi niya. Nag-aalala ba siya sa akin? Mukhang natatarante siya. Hindi ka kilala ng mga tao dito. May maliit na hiwas sa noo mo. Kailangang matahiyan ng doktor. Puro dugo na rin ang mga damit mo. I'm fine. Kaunting gamot lang to. May mga hospital naman kayo. Napakarami niyong doktor. Hindi pa ako makalabas. Hinahabol nila ako. Natahimik naman siya habang nakatitig pa rin sa akin. Nasaan ba kasi ang mga bodyguard niyo? Diba, marami ka namang bodyguard. I sighed deeply. You know I don't like bodyguards. Kaya ka nasaktan dahil wala kang mga bantay. Bigla niyang sigaw sa akin. Tinitigan ko siya at ngumiti. Pinangangaralan ba niya ako? Para siyang nanay kong Manorman. Napansin ko naman ang pag-iwas niya kaagad ng tingin sa akin. Sige, titingnan ko kung may bati ka dyan sa labas. Bibili ako ng pwedeng ipanggamot dyan sa mga sugat mo. Agad kong kinuha ang wallet ko at naglabas ng 1,000 piso. Heto na ang ipambili mo. Tila nag-aalinlangan pa siya pero tinanggap din naman niya ito. Nilingon niya rin ang anak namin bago lumingon muli sa akin. May nabasa akong pag-aalala at takot sa kanyang mga mata. Mama, aalis ka, mama, bibili ka gamot. Emerald asked her. Oo anak, dito ka lang muna ha. Samahan mo muna siya. Opo, babantayan ko siya, mama. Napangiti naman ako sa tinuran ng anak namin. Don't worry, she's fine with me. I told her. Mabilis lang ako. Ramdam ko pa rin ang pag-aalinlangan sa kanya, pero tumalikod na rin siya at muling tinungo ang pinto. Upo ka dito. Ano pong pangalan mo? Hinawakan ni Emerald ang kamay ko at hinila ako papunta sa isang upuan. Lumingon namang muli sa amin ang ina niya habang binubuksan na ang pinto. Umupo ako sa upuan at hinarap ang anak namin. Maximus. My name is Maximus. I looked at her mom again. Tuluyan na rin naman itong lumabas at isinarang muli ang pinto. Naiwan na kaming dalawa ni Emerald dito sa loob. Nakasandal na siya sa mga hita ko habang nakatingala sa akin. Simos. Simos pangalan mo po. Maximus baby. Naisipan ko na siyang buhatin at iniupo sa hita ko. Ako naman po si Emerald. Tapos siya mama ko. Lana kong papa patay na. Hinawakan niya ang tela ng white dress shirt ko kung saan may mga mantsa ng dugo. Muli siyang tumingin sa akin. Nagulat naman ako sa sinabi niya, paanong patay na? Yan ba ang sinabi ng mama mo? Opo, patay na po papa ko. Napatiimbagang akong bigla, ibig sabihin, wala na siyang balak ipakilala sa akin ang anak ko. May kalokohan ding taglay ang babaeng yun. Ginawa na ba naman akong patay? Paano kung buhay pa talaga ang papa mo? May bago na po akong papa, si Papa Adam. Adam, hindi siya ang ama mo. Hanapin mo yung tunay mong ama. Natahimik naman siya at napahikbi habang nakatitig sa akin. Hindi kita sinasaktan, okay. Sinasabi ko lang ang totoo. Mayroon kang totoong papa at buhay pa siya. Hindi pa siya patay. Sabi ni mama patay na siya Baka naman, akala lang ng mama mo. Huwag kang magagalit kay mama. Baka yun lang ang pagkakaalam niya. Sino po papa ko? Kilala mo po ba papa ko? Ako naman ang hindi nakasagot sa tanong niya. Masyado pala siyang madaldal. Mukhang nagmana siya sa Lola Beatrice niya. Gusto mo bang hanapin ko para sa iyo? Opo, agad siyang tumungo. Sakit yan. Hinawakan niya ang pisngi ko. Napangiti naman ako. Hinawakan ko ang kamay niya at hinalikan ito. Ikaw, ano po tawag ko sa iyo? Ano ka po ng mama ko? Boss ako ng mama mo, sa trabaho. Pero mukhang siya ang boss pagdating sa bahay.
Ako po boss dito. Di siya boss. Bigla naman akong natawa sa sinabi niya. You're right baby. Ikaw nga ang boss dito. Ano po tawag ko sa'yo? Daddy, patanong kong sagot sa kanya. Daddy, ikaw po ang daddy ko. I smiled again. Pwede mo akong tawaging daddy. Daddy, nagulat ako nang bigla niya akong niyakap. Napatingin ako sa mukha niya at nakita ko siyang nakangiti. Ilang taon ka na? Tanong ko sa kanya. 4 po. Napatango-tango ako. Nababalot ako ng emosyon habang hawak-hawak ko siya sa aking mga braso at nararamdaman ang kanyang maliit na katawan na dumidikit sa akin. Hindi ko lubos masabi ang init na kumakalat sa aking dibdib, ngunit ito ay isang pakiramdam ng malalim na pagmamahal at lamang. Dahan-dahan kong hinaplos ang likod niya, dinadama ang malambot niyang balat sa ilalim ng aking mga daliri, at hindi ko maiwasang mapangiti. Lahat ay naglalaho sa sandaling ito, at ang mahalaga lang ay ang pagmamahal ko sa aking anak at ang kagalakan ng pagyakap sa kanya. Napalingon naman ako sa pinto nang bigla itong bumukas at bumungad doon si Esmeralda. May bitbit na itong isang supot, ngunit napahinto ito at napatitig sa amin. Isang kakaibang emosyon ang biglang lumitaw sa kanyang mga mata. Naalala ko ang sinabi ng anak namin kanina. Ipinakilala niya akong patay na sa anak ko. Nakaramdam ako ng sama ng loob sa dibdib ko para sa kanya. Napayuko ako kay Emerald nang maramdaman kong lumaylay na ang mga braso nito. Kaagad ko itong sinilip at nakita kong nakapikit na ang mga mata. Kaagad namang pumasok dito sa loob si Esmeralda at isinara ding muli ang pinto. Tulog na siya. Natutulog talaga siya tuwing tanghali. Inilapag niya ang bag sa mesa at lumapit sa akin. Ililipat ko lang siya sa kwarto. Ako na. Maingat naman akong tumayo habang yakap si Emerald. Medyo nagising ito kaya isinayaw-sayaw ko muna. Nakita kong nakatitig sa akin si Esmeralda. Ang kanyang mga mata ay naghahatid ng maraming iniisip. Patay na pala ang ama niya. I asked her. Kaagad namang napalitan ng gulat ang anyo niya. Yan ang sinabi mo sa kanya. At 4 years old siya, hindi 3, no child lies. Napakurap siya ng ilang beses at umiwas ng tingin sa akin habang nagkakamot ng batok. Minabuti ko na siyang lampasan. Ipinasok ko si Emerald sa loob ng kwarto. Nabungaran ko naman ang giant teddy bear sa gilid ng kama. Nakaharap ito dito sa pinto. Maingat kong inihiga si Emerald sa gitna ng kama. Mahimbing ang tulog niya ngayon, nilagyan ko ng unan ang magkabilang gilid niya. Binuhay naman ni Esmeralda ang isang stand fan na nakatayo sa tapat. Nauna na akong lumabas ng kwarto. Sumunod din naman siya sa akin. Kamusta ang treatment niya? Tanong ko sa kanya. May improvement naman na. Paminsan-minsan na lang ang ubo niya. Hindi na siya gaanong inaatake sa gabi. Paano niya nakuha ang sakit na iyon? Sa probinsya, siguro sa mga kapitbahay o sa mga kaklase niya sa school. Nag-aral na rin kasi siya ng 1 year. Kasi mahina ang resistensya niya, kaya kinapitan kaagad siya ng ganyang klase ng sakit. Hindi ko naman kagustuhan yun. Anak ko siya, di ba? Bakit ka pa nagsisinungaling sa akin? Bigla na lamang nangilid ang mga luha sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Hanggang sa tuluyan na siyang umiyak sa harapan ko. Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin noon? Paano? Paano ko gagawin yun? Hindi mo na ako kinausap pa pagkatapos nating umuwi mula sa Baguio. Iniwasan mo na ako simula noon. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa akin ang pinagdaanan ko? Kahit sobrang hirap at sobrang sakit para sa akin, pinili ko na lang lumayo. Hindi ko naman alam kung matatanggap mo ang anak natin. Wala akong alam tungkol sa iyo, kung ano bang plano mo. Wala akong ideya sa mga iniisip mo. Naging hangin akong bigla sa iyo noon pagkatapos ng nangyaring yun. Kung ano-ano na lang ang naiisip ko noon, kaya umalis na lang ako at nilayuan ko kayong lahat. Nagpatuloy siya sa paghagulgol sa harapan ko. Napabuntong hininga naman ako ng malalim. Ramdam ko ang bigat na nararamdaman niya. Sa kabila ng galit na nararamdaman ko sa kanyang ama, hindi ko kayang tanggihan ang aking anak. Siya pa rin ang laman at dugo ko, at walang makakapagpabago nito. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo Sir Maximus. Huwag mong kukunin sa akin ang anak ko. Hindi naman kita pagbabawalan sa kanya kung gusto mo siyang makita, o makasama. Sa akin pa rin siya uuwi. Huwag mo siyang kukunin sa akin, pakiusap. Hindi ko siya kukunin, pero tanggapin mo ang offer ko.
Napahinto naman siyang muli at napatitig sa akin. Okay, I've changed my mind. Hindi ka na sa opisina ko magtatrabaho, pero magtatrabaho ka pa rin sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sa bahay ko. Tumingin siya sa akin ng may pagtataka at hindi makapaniwala. Ano? You heard me right. Magtatrabaho ka sa bahay ko. Work from home pa rin naman yun. Yun ang gusto mo, di ba? Ibibigay ko na sayo. Maaalagaan mo pa doon ng maayos ang anak natin. Ha?